Hello everybody. I'm back. I'm Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang pag-uusapan natin ngayon, paano natin gamitin yung mga different logic gates dito sa Walkway online simulator, no? So, ngayon, ang unang gates na i-discuss natin yung NAND gate. So, dapat alam natin kung ano ba yung mga characteristics, no? When it comes to truth table. So, si NAND gate, meron siyang two inputs, no? Yung tinatawag natin na 00, 01, 10, and the 11. So, ano nga ba mangyayari kapag halimbawa 00? Kapag halimbawa 1 and 0 or 1, 1. Ibig sabihin ng pag sinabi natin 1, naka-open siya or false. Or kapag naka-off, ibig sabihin yan or naka-open siya is true. Kapag na-close is false or on and off lang yun pagdating sa mga logic gates. Okay? So, gaya na sabi ko guys, this video, piniprepare ko to lagi for the para sa mga subject ng ating logic gates na kapag yung isang estudyante ay na-miss yung ating face-to-face lesson, ay meron silang pagkakataon para ma-review at makita kung ano ba yung nagiging discussion during that time. Okay? So, shoutout ko lahat ng student ng Systems Plus Computer College, sa lahat ng mga nag-like and shares, and lalong-lalo na sa mga nag-subscribe. Okay? So, without further, let's get started. Ngayon, pupunta tayo dun sa ating Walkway online simulator. So, type nyo lang yung Walkway, then we have the Arduino. So, pag sinabi natin yung Walkway, guys, is just the same like the Tinkercad. No? Kaya maganda rin yun para ma-enhance natin yung mga iba't ibang simulator. So, with Walkway, you can create and simulate digital circuit dito sa ating browser. Okay? So, maganda rin yun na maranasan natin paano nga ba gamitin yung walk. Okay? So, click natin yung Walkway. And now, meron siyang mga tinatawag natin na Arduino, the ASP32, PiPico, and the STM32. So, dito muna tayo kay Arduino. So, meron siyang mga tinatawag natin na featured projects or yung mga built-in projects na para makuha na natin ng mga ideya kung paano ba siya gagawin. No? Hindi natin pwedeng siya, no, na parang gagayahin lang natin. No? So, ngayon, mag-start tayo from scratch. So, click natin yan. And gaya ng sabi ko do sa previous post ko dito sa ating Google Classroom, yung left side ito yung mga codes. So, dito tayo nagko-codes and dito halimbawa, mag-create tayo ng project na blinking light. So, kailangan natin siya i-program. Okay? Pero, i-leave muna natin yan. Okay, ngayon, delete muna natin yung ating Arduino. So, mag-add tayo ng new parts. No? Click lang natin yung plus sign. And lahat ng mga parts, makikita natin available naman siya. So, meron siyang mga breadboard, okay? Meron siyang tinatawag natin ng mga chips, meron siyang mga logic gates. Okay. So, this time, gamitin natin muna yung logic gates. So, click mo lang siya. Then, Control-C, Control-V. Okay. Control-V. So, gawa tayo ng 4. So, bakit nga ba 4? Ano? Control-V. Kasi ang gagawin natin guys, since na siya is 2 input, ang unang gates na gagawin natin guys is 0, 0. Okay, so magda-drop down muna tayo ng positive and negative. Sila yung magpo-provide kung ano nga ba yung ano natin, or 0 or 1. So click natin yung VCC, then again yung GND or the ground. So, dapat alam natin yung mga schematic symbol. So, halimbawa, ito yung ground. So, click natin siya, Ctrl-C, Ctrl-V. Nalalagay natin dito sa side na to. So, it means, pag kinonect natin dito yan, guys, ay yung sa truth table, ito yung 0, 0. Kasi dalawa siya ground, di ba? Okay. So, Ctrl-V. So, dito naman, 1, 01. Okay, 01. So, click natin yung 01. Okay. Ctrl-C, Ctrl-V. Ito naman,
1 and Control C, Control V, 0. And Control C, Control V. That naman is 1, 1. Control V. Okay. So, kung i-ano natin guys sa truth table, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pero kailangan natin ng LED para makita natin kung umilaw ba siya or ano ba yung functions niya, di ba? So, Control C, Control V. Okay, so lagyan natin siya. Control V. So, here, Control V. Okay. Okay, so maglalagay tayo ng connection ngayon. So, yung out ng NAND gates, kasi meron tayong two input, diba? Yung input A and the input B. And we have the output or out. Or sometimes nilalagay natin letter Z or letter Q. So, connect natin siya doon sa LED 1A, yung anode. Ito naman yung cathode. Okay, so yung cathode, connected siya sa ground. Okay, so connect siya sa ground. Connect natin siya dyan. Okay. So, same lang din. 0, 0, then 0, 1. Okay. So, lalagyan natin dito siya. 0, 1. Then, 1, 0. Then, the 1, 1. Okay. So, lagyan natin dito guys. 1, 1. Right. So, maglalagay din tayo ng ground. Control C, Control V. Okay. So, Control V. Check muna natin kung ilang minutes. So, it's still record. Okay. So, same lang din yung output ng NAND gate. Connected yan dun sa anode. And yung cathode, connected yan sa ground. Okay. Same lang din dito. Then yung, okay. Connected yan sa anode. And, maglalagay pa tayo ng isang ground. Okay. So, that's it, ano? So, halimbawa, kapag nag-simulate tayo, pag sinabi natin 0, 0, ano magiging output? So, click natin yung simulation. 0, 0, magiging 1. So, yun yung ano na truth table, guys. No? Kapag mayroong 1, yung output niya is, kapag may 1, ang output niya is, kapag may 0, yung output niya is 1. Okay? So, for example, 0, 1, the output is 1. Okay? And 1, 0, the output is 1. Or naka-on siya. Pero dito kapag lahat ng output niya, lahat ng ano niya is 1, 1, yung magiging output niyan is 0. So, ibig sabihin, yun yung ano yung functions ni ano ni NAND gate. Kapag nagkaroon ng 0, the output yan is 1. No? Kapag nagkaroon ng ano ng false, the output is true. Okay? Kaya nga 0, 0, the output is 1. 1, 0, 0, 1, the output is 1. And 1, 0, the output is 1. And dito naman sa tinan natin, the output is, lahat is true, so the output is false. So, ganun lang guys, no? Simpleng-simple lang yung function. Dapat alam natin ano nga ba yung AND gates, ano nga ba yung OR gates. Ngayon, halimbawa, naglagay tayo dito guys, alisin muna natin yun. Halimbawa, naglagay tayo ng tinatawag nating NOT gate. So, pag sinabi natin NOT gate, ano? So, ito yung inverter. Okay, so click natin dito siya. Maglalagay tayo ng ground. And kailangan natin ng LED para malaman natin kung function ba siya o hindi. So, yung NOT gate, meron lang siyang one input, ano? Yung 0 and 1. So, same lang yan. Connect natin ito kay anode. Ayun yung cathode. Connect natin ito kay ground. Okay. Yun lang. Parang nagdikit. Okay. So, yung output,
connect kay inverter. So, cathode, connect kay ground. Okay. So, once na i-run ko yan, okay? So, nagiging 1 siya. Pero kanina, di ba, ano lang siya, di ba? Naka-off. Kasi pag sinabing 1-1, dapat naka-off. Kailangan nangyari, guys, dumaan siya dito kay inverter. So, si inverter, guys, yung function niya, no? So, ano na muna natin? Lagyan natin siya ng isang LED. Okay. So, ito, connected siya kay output ni NAND gate. Then, nalagyan natin siya ng ground. So, yung ground, papunta kay cathode. Okay, so let's try. So, yun. Pag sinabi natin 1-1, the output dito sa kay NAND gate is nagiging 0. Pero since na dumaan sa kay NOT gate or inverter, no, ang gagawin niyan, i-reverse niya, babalik ta rin niya, i-invert niya. Yung 0, magiging 1. Okay? So, yan lang yung simpleng explanation guys na makita natin dito kay NOT gate, no? Kasi, gaya na sabi natin kanina, pag 0, 0, the output is 1. Kapag nagkaroon ng 0 guys, the output is 1. So, 0 and 1, the output is 1. 1, 0, the output is 1. Kapag nagkaroon ng dalawang output na true, nagkaroon siya ng true, the output is false. Since na itong inverter, nagkaroon tayo ng output na 1. Okay? So, that's all and the simplest version ng ating explanation dito sa ating NAND gates. So, next time guys, gagawin natin yung mga combination ng mga different gates. Okay? So, that's all guys and thank you for watching. See you on my next post para makita nyo dito sa ating Google Classroom. Thank you and see you next time. Bye-bye!